Ang hating gabi sa sitio Maligaya. Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Capiz, may isang sitio na tinatawag na Maligaya. Ngunit kabaligtaran ng pangalan nito, takot at pangamba ang bumabalot dito tuwing sasapit ang hating gabi. Ayon sa matatanda, may isang aswang na matagal nang naninirahan sa gubat sa likod ng sitio. Wala pa raw nakakakita sa anyo nito, ngunit sinasabing ito ay may pakpak, pulang mata, at humuhuni ng ik-ik kapag malapit na ito sa bahay ng kanyang biktima. Isang gabi, naisipan ng binatang si Emil na bantayan ang kanyang buntis na kapatid. Madalas kasing ikwento ng mga kapitbahay na binabalikan ng aswang ang mga buntis upang sipsipin ang bata sa loob ng sinapupunan. Naglagay si Emil ng bawang sa lahat ng sulok ng bahay. May buntot pagi siyang isinabit sa itaas ng pintuan. Nang halos alas 12 na ng gabi, biglang umihip ang malamig na hangin. Nawala ang ilaw. Tanging liwanag ng kandila ang nagsilbing gabay niya. Biglang narinig ni Emil ang pagaspas ng pakpak sa bubong. Ik. Agad siyang sumilip sa bintana. Nakita niya ang isang nilalang na may mahahabang kuko at dilaw na mata. Nakaabang ito sa bubungan, tila amoy na amoy ang buntis sa loob ng bahay. Mabilis na kinuha ni Emil ang kutsilyo na binabad sa asin at bawang, at lumabas ng bahay. "Lumayas ka rito, demonyo ka!" Sigaw niya. Tumitig sa kanya ang nilalang. Isang iglap, lumipad ito palayo, sabay hajijek na parang uod na tumatawa. Kinabukasan, nagising ang buong sityo sa balitang may nakita raw na mga kalmo sa bubong ng bahay ni Emil. Ngunit ang kanyang kapatid ay ligtas, at nanganak makalipas ang ilang linggo. Simula noon, bihira na muling makita ang aswang. Ngunit nanatiling babala sa mga taga-sityo Maligaya ang pangyayaring iyon, na hindi lahat ng nilalang ay nakikita sa liwanag. At kapag tahimik na ang gabi, maaaring may aswang na nagmamasid sa dilim.